Uy, kumusta? Welcome sa ating pagtatalakay kung saan hihimayin natin ang napakagulo at literal na maaksyong kasaysayan kung paano nabuo ang ating mundo. Siyempre, wala naman tao o kamera bilyon-bilyong taon na ang nakakalipas para i-record ito, kaya gagamit tayo ng mga pira-pirasong clue na naiwan sa kalawakan. Para tayong mga kosmikong detektive na nag-iimbestiga sa pinakamalaking cold case sa universe. Ready na ba kayo? Simulan natin sa isang numero na medyo mahirap i-process. 4 na bilyon. 4 na bilyong taon. Yan ang edad ng isang napakaliit, as in mga 2 sentimetro lang na piraso ng bato na nadiskubring nakabaon sa isang moon rock noong 2019. Isipin niyo yun kasing laki lang ng barya, pero yung dala niyang kwento, grabe. At yung kwentong yan ang magpapabago sa lahat ng alam natin tungkol sa Earth. Ngayon, baka iniisip nyo bakit naging big deal ang isang maliit na bato? Well, ang tunay na nakakabaliw dito ay kung ano ang nasa loob ng batong yan. Nakita ng mga scientists na mayroon itong quartz, feldspar at zircon. Mga mineral yan na sa ganyang forma ay nabubuo nang dito sa mundo. Walang ganyan sa buwan. So ang malaking tanong, paano napunta sa kalawakan at sa mismong buwan pa ang isang piraso ng sarili nating planeta? Para masagot yan, kailangan nating mag-time travel ng mga 4.6 na bilyong taon sa nakaraan. Susundan natin ang timeline mula sa isang malaking umiikot na ulap ng gas hanggang sa panahon kung saan literal na inuulan ng mga dambuhalang asteroid ang mga planeta. Yung maaksyong panahong yun, yan mismo ang malamang na dahilan kung bakit pumalsik yung bato natin patungo sa kalawakan. Alam niyo ba kung paano nagsimula ang lahat? Dahil sa matinding pagsabog ng isang supernova, gumuho ang isang napakalaking ulap ng gas at alikabok. Hinila ng gravity ang lahat ng ito papunta sa gitna at boom, nabuo ang ating araw. Pagkatapos, yung mga natirang alikabok at debris ay umikot ng umikot parang isang malaking plaka. Nagbanggaan ng nagbangbaan ang mga batong ito hanggang sa mabuo ang mga baby planets natin. Pero teka, nung baby pa ang mundo o yung tinatawag nating toddler stage niya, hindi pa ito yung nakikita nating kulay asul na paraiso ngayon. Naku malayo, isa itong lusaw at naglalagablab na impyerno na tumagal ng daan-daang milyong taon. Ang tawag ng mga scientists dito ay Hadean Eon. Mula kay Hades, yung Griegong Diyos ng underworld. So literal na para itong underworld. Walang kahit anong pwedeng mabuhay dito. At kahit noong nag-umpisa ng lumamig ang Earth, hindi ibig sabihin naging peaceful na. Pumasok ang tinatawag na late heavy bombardment. Ito yung violent na yugto kung saan walang awang binayo ng mga higanting asteroid ang mundo natin. At dito napapasok yung bato natin kanina. Sa sobrang lakas ng mga pagbangga, isang tipak ng Earth ang malamang na tumalsik palabas patungo sa buwan. At dahil walang hangin o ulan doon, nanatiling buo yung bato natin ng bilyon-bilyong taon. Okay, so that solves our first mystery. Gets na natin kung paano napunta yung Earth rock sa buwan. Pero agad-agad, nag-open up ito ng isang mas malaki at mas nakakalitong tanong. Paano nga ba nabuo ang mismong buwan? Kasi kung isipin mo yung kalawakan noon, para talaga siyang bilyaran kung saan nag-uumpuga ng mga dambuhalang planeta. May 4 na sikat na ideya yung mga scientists dito. Una, baka daw bumangga ang mundo sa isang protoplanet na pangalang Theia, ito yung Giant Impact Theory. Pangalawa, baka dumaan lang ang buwan at na-capture ng gravity natin, parang yung mini-moon asteroid na nahuli natin saglit noong 2024. O kaya naman, baka may humiwalay na malaking part ng Earth o baka sabay na sabay silang nabuo mula sa isang material. Pero dito napapaso ang plot twist. May malaking butas sa mga standard theories na yan. Kung nahuli lang natin ang buwan o nabuo ito sa ibang parte ng solar system, dapat magkaiba sila ng isotopic signature o chemical fingerprint ng Earth, di ba? Pero ang totoo, identical sila. Pareho ang mundo at buwan ng genetic code na imposibleng mangyari kung magkaiba silang nabuo. Kaya para makahanap ng sagot, literal na nagpapatok ng mga kanyon ang mga planetary geologists sa isang lab para gayain yung tindi ng mga banggaan sa kalawakan. Gumamit din sila ng mga computer simulations. At alam nyo kung anong nadiskubre nila? Hindi kayang ipaliwanag ng mga normal na banggaan kung bakit natin kapareho ng genetic code ang buwan. Hindi lang siya nagmamatch. Dahil sa pagkakalitong ito, may nadiskubre silang isang bagong-bagong uri ng astronomical object. Ang tawag nila dito, Synestia. Mula ito kay Hestia, ang diyosa ng apoy.
Isipin nyo ang isang napakalaking, mabilis na umiikot na donut na gawa sa suminaw na bato at naglalagablab na likido. Nangyari yan kapag ang isang planeta ay bumangga ng sobrang lakas, kaya literal na nawawala yung solidong hugis niya. Dito na naging malinaw ang lahat. Ang nangyari pala, sa sobrang init at dalas ng mga banggaan, ang Earth natin ay naging isang higanteng hugis donut na sinestia. At ang nakakabaliw dito, ang buwan natin malamang nabuo sa loob mismo ng vaporized donut na ito ng mundo. Kaya nung lumamig at naghiwalay sila, syempre parehong-pareho ang chemical fingerprints nila. Makes sense, di ba? Okay, so mayroon na tayong magulo at umiikot na vaporized Earth, tapos may bago na tayong buwan. Pero teka, para maging yung planetang inuuwian natin ngayon, may kulang pa tayong isang napaka-importanteng ingredient, ang tubig, H2O. Paano nga ba naging asul na paraiso ang dating naglalagablab na impyernong ito? Dalawa ang main theories ng mga scientists tungkol dyan. Una, baka daw dinala ito ng mga tinatawag nating cosmic water balloons. Ito yung mga asteroid tulad ng Ryugu at Bennu na napatunayang may dalang tubig. O kaya naman, baka nandito na talaga siya from the start. Posibleng may hydrogen na noon pang baby pa ang planeta natin. Backed up pa yan ng mga natagpuang 4.4 billion year old na zircon sa Australia na nagpapatunay na may liquid water na tayo agad-agad pagkapanganak ng Earth. Pero kahit dinala pa yan ng mga asteroid o nandyan na talaga sa simula, nananatili yung tubig natin dahil sa isang unexpected hero, ang mga bulkan. Totoo, ang mga active volcanoes ang naglabas ng mga gases para mabuo ang ating atmosphere. Nang mag-start lumamig ang mundo natin, naging ulan yung mga water vapor at dahan-dahang nabuo ang mga unang karagatan. Tapos, yung mga unang halaman, sila naman ang naglabas ng oxygen na nilalanghap natin ngayon. Honestly, kapag naiisip ko yung matinding kaguluhan kung paano tayo nabuo, yung mga banggaan, yung maapoy na simula, it's absolutely crazy kung gaano tayo kaswerte. Imbes na maging isang permanenteng lusaw at nangangalit na bola ng apoy ang Earth, naging isa itong tahimik na paraisong punong-puno ng buhay. Yung tubig na iniinom mo ngayon, baka mas matanda pa yan sa araw natin. Kumbaga, yung baby photo album ng Earth natin, medyo work in progress pa rin. Marami pa tayong hindi alam. Pero isipin mo, kung ang isang napakaliit na 2 sentimetrong bato mula sa buwan ay nakapagbigay sa atin ng ganitong karaming impormasyon tungkol sa pinagmulan natin, ano pa kayang mga nakakabaliw na sikreto ang tahimik lang na naghihintay na madiskubre natin sa lawak ng kalawakan?